Ayun. So, good afternoon, viewers. I am Kevin Pura, and I will be your mentor for today. And we will talk about regarding sa mathematics. Okay? Now, ang topic natin for today is all about general mathematics. Okay? This session is intended for general education, civil service examination, also yung ating mga college entrance exams, yan, so mga national exams natin. Okay? So without further ado, let's get started. Okay? So ito yung mga question na frequently asked questions sa ating mga national exams. Okay? For example, sa number 1. Okay? Sa number 1, ang sabi dito is 120 is 4/5 of what number? Now, hindi lang natin to basta-basta sasagutan, okay? So, parang gagawa tayo muna dito ng pinaka-equation niya para mas maintindihan natin, okay? Now, ang ituturo natin dito is basic fundamentals kung paano tayo magta-translate from word to mathematical expression, okay? Now, take note na yung ating mga national exams, mga general exams, is hindi allowed gumamit ng calculator. Okay? So, technically, kailangan natin sanayin yung sarili natin kung paano mag-translate ng word to mathematical expression. Okay? So, dito, may posible tayong makakuha ng aral dito. Okay? So, now, isa-isayin muna natin. Pagka sinabi nating is, ang ibig sabihin nito ay equal. Okay? Equal. Pag may nabasa kayong is, ang ibig sabihin niyan ng equal. Now, pagka may nabasa naman kayong of, ang ibig sabihin niyan ay times or multiply. Okay? Times or multiply. And of course, a numbers or what number or what is a number is yung ating hinahanap. Pwedeng kayo na mag-set kung anong klaseng variable siya, x, n, abc. It's up to you. Okay? Basta ang importante dito is yung ating mga operations. Meron tayong times or multiply, and also meron tayong equals. Okay? Now, pag nakuha na natin yan, pwede na natin siyang i-translate into mathematical expression. Paano? 120 is 4/5 of times, diba? Times of what number? What number? Pwedeng n, pwedeng x. It's up to you, no? So, for this, gagamit tayo ng variable x. Yan. So, yan na yung ating mathematical expression. Okay? Now, para masagutan natin yan, isolate natin, multiply both side. Multiply both side doon sa denominator. Okay? Multiply both side sa denominator. That is 5. Yan. So, magko-cross ito. Tapos ito naman ay magmo-multiply. Okay? So, we have 120 times 5. We have 600, no? So 120 times 5 is 600 is equals to, cancel na tong 5, we have 4x. Alright? So 4x. Okay? So 4x. Now, ang tinatanong dito of what number? So pwede nating i-divide siya by 4. Okay? By 4. Yan. So, cancel mo to, magkakaroon tayo ng 600 divide by 4. So, we have 60 divide 4 is, isa-isahin muna natin. 6 divide 4 is 1. Diba? 1. 1 times 4 is 4. And then we have 2, 0. 20 divide 4 is 15. 5 times 4 is 20. So, 0 na siya, no? So, 0 times 0 divided 4 is 0. Okay?
So, wala na. 0, 0 na siya, no? 0, 0 na siya. Paulit-ulit na siya na 0. So, mag-stop na tayo dito. Okay? So, therefore, ang x pala natin ay 150. Okay? Ito pala yung number natin. Ito pala yung number. Okay? So, therefore, ang pinakasagot natin dito ay letter A. Okay? So, once again, pagka sinabi nating is, that is equal. Pagka sinabi nating of, that is multiply. Okay? And then, what is a number? O di kaya naman, what are the numbers? So, maglalet lang tayo ng variable x. Okay? Ganun siya. Okay? Now, tapos na tayo dito. Try natin yung number 2. 45 is 60% of what number? Kanina, ang pinag-usapan natin ay fraction. Okay? Ngayon naman, subukan natin pag-usapan ang percent. Okay? Now, ulitin ko ulit, may is tayong nabasa. So, ang ibig sabihin nito ay equal. Okay? Ang of, ang ibig sabihin niyan ay times or multiply. Okay? Then, what is a number or what number? Okay? Now, punta muna tayo dito sa fraction. Sa fraction, ulit. Sa fraction, I mean sa percentage, sa percent, ang percent natin ay over 100. Okay? So, para mawala itong percent na to, kasi pag nakakakita tayo usually ng mga percent, madalas is nalilito tayo or nahihirapan tayo dyan. Okay? Nalilito or nahihirapan. Now, para mawala yung pagkahirap niyan, pwede nating alisin yung percent, gawin nating denominator na 100. So, 60 divide 100, yan. 60 divide 100. Then, pwede natin siyang i-lowest term. Cancel out lang yung mga 0. Kung may makakancel pa ng 0, edi mag-cancel kayo. And then, parehas naman sila divisible by 2. Diba? So, magiging 3/5. Diba? So, from fraction, ay from percentage, ginawa natin fraction. Diba? So, ito na yung posible natin pang-replace dito. Instead na 60%, gawin natin 3/5. And then, gawin ulit natin yung ginawa natin sa number 1. So, we have 45 is 3/5 of what number? Okay? So, ganun ulit. Multiply both sides by 5. Okay? Cancel out. So, 45. So, meron tayong 45 times 5. So, we have 225, no? So, we have 225 is equals to 3x. Okay? So, once again, divide both sides by 3 para makuha natin yung x nya. Okay? Na 225 divide by 3. No? So, 22 divide 3 is meron tayong 7. 7 times 3, we have 21. Diba? So, bring down 1, bring down 5. No? So, 15 divide 3, we have 5. Tapos, 3 ay 5 times 3, we have 15. And then, 0. And then, wala na. No? So, therefore, x natin is 75. Okay? Yun ang tamang sagot natin, 75. Okay? Ganun lang siya sinasagutan. Okay? Ganun siya sinasagutan. Ayun. If you have questions, pwede kayo mag-message sa atin or pwede kayo mag-message sa akin or pwede kayo mag-comment. Now, paano kayo mag-message? Nakikita nyo yung ating QR code dito. Yan. Pag in-scan nyo yan, madadirect tayo sa ating Facebook page. Okay? So, pag na-direct tayo sa Facebook page natin, if you have more clarification or questions,
So, pwede kayong mag-message doon. Okay? So, yan yung ating first two items na halos magkapareho. Okay? Now, let's forward sa ating third item. Okay? Now, what is the ratio? Is na naman. No, ibig sabihin, may equal dyan. Is. May is tayong nabasa. No? Ratio. Pag sinabi nating ratio, divide ang ibig sabihin niyan. Divide. So, divide. Yan. Or yung divide na pag ganito. So, basta divide or fraction. Yan. Or yung ratio natin na symbol. Yan, ratio. Ratio yan. Okay, ratio. Yan. Ito yung mga symbol natin ng ratio. Yan. Now, ang sabi dito, what is the ratio of 1/5 to 5/15? Okay? Yan. So, what is the ratio? So, i-divide natin yung dalawang yan. So, i-divide natin. Pag nag-divide tayo, di ba, magkakaroon tayo ng 1/5 divided by 5/15. Ito na yung ating nabuong expression. Okay? Ito na yon. Now, sa rules natin ng pagdi-divide ng fraction, okay, kapag ang divisor ay fraction, ano ang gagawin? Di ba, babaliktarin lang natin, reciprocal. So, babaliktarin natin itong divisor natin. Okay? Babaliktarin natin yan. Instead na 5/15, magiging 15/5. Yan, di ba? And then, change to multiplication. So, change to multiplication. Yan. And then, do the process. So, ayusin natin. 1/5 times 15/5. Yan. Ayos na, no? So, yan yung ating process ng pag-divide ng ratio. Okay? So, and then, do the process. Diba, pag magmo-multiply tayo, straightforward lang siya. Straightforward lang siya. Yan. So, 1 times 15 is 15. And then, parehas naman sila. Hindi na natin kailangan gawin na 5 times 5. Okay? Hindi na natin kailangan gawin na 5 times 5. Okay? Magmumultiply lang sila. Tandaan nyo kapag parehas ang denominator nila, magmumultiply lang sila. Yan, magmumultiply lang sila. Yan. Magmumultiply lang sila. Straightforward ang multiplication natin, okay? So, 1 times 5, correct ko lang. So, straightforward yung ating pag-multiply. 1 times 15 is 15. And then, 5 times 5 is 25. Yan. Tapos, pwede na nating i-lowest term kung posible pa. Okay? Pwede na nating i-lowest term kung posible pa. Okay? Pwede nating i-lowest term kung posible pa. Now, ano ang common sa kanila? Diba, ang common sa kanila is divisible sila parehas sa 5. Diba? So, 15 divided by 5 is 3. Diba? And then, 25 divided by 5 is 5. Diba? Now, itong 3/5 na to, pwede pa bang i-lowest term? Diba? Hindi na. Kasi, ang rule natin sa fraction, kapag mas mababa na yung denominator, kapag mababa na pag mababa na yung numerator kumpara sa denominator, hindi na sila pwedeng
lowest term, di ba? Kapag wala na talaga, okay? Pag wala na talaga, hindi na sila pwedeng i-lowest term, di ba? So therefore, ang pinakasagot natin dito 3 is to 5, di ba? 3 is to 5, or pwede ding ito kung nasa choices, 3 over 5 or 3 is to 5. Yan. So ang pinakasagot natin dito ay letter A. Yan. So letter A, no? I hope na-gets, no? So pwede nyong i-recap, balikan nyo na lang yung video, i-replay nyo, at kung may tanong kayo, clarification, once again, don't hesitate to send us message para at least makorek natin. Okay? So scan nyo lang yung QR natin na makikita nyo sa inyong screen at madadirect na kayo sa inyong sa ating FB page. Okay? So yun lang. Let's move forward sa ating question number 4. What is the value of y if 2x plus 2xy plus 3y is equals to 25 and x is equals to 2? Now, ang sinasabi dito, ano daw value ni y given that x is equals to 2? So, wala na kayong gagawin dito kundi direct substitution, no? So, 2 times 2 plus 2 times 2y plus 3y is equals to 25. So, combine like terms lang. Combine like terms. So, we have 4y plus 3y is equals to 25 minus 4. Yan. So, 7y is equals to 21. Divide both side by y, by 7, and we have 21. Diba? Kasi 21 divided by 7, I mean 3. Okay? So 3. Kasi 21 divided by 7 is 3. 3 times 7 is 21, 0. Yan. Okay? So ang final answer natin dito ay 3. And that is letter A. Yan. So ganun lang naman siya, no? So technically direct substitution lang siya and solve for required kung ano yung pinapahanap. Okay? So next question, question number 5. Okay? So dito medyo technical to, medyo magta-translate talaga tayo. So ang gagawin natin dito is tuldok by tuldok tayo. Huwag tayo magmamadali, tuldok by tuldok tayo para mas maintindihan natin kung ano yung sinasabi. Okay? Alright, sige. So meron daw tayong 10 nurses earn a total average total average monthly salary of 120,000. Okay? So 120,000. Now, ang total niya na ng 10 yon ay 120. Total na yan. 120,000. Total na yan ng 10. Okay? Total na yan ng 10. Now, sabi dito, yung total nung 6, yung average nun ay 80. 80,000 yung 6. Ito yung 6, 80,000. 6 plus ano daw yung average, monthly average nung remaining 4. Kasi ito 6 na to eh. Ito na yung sahod nung 6 eh. Average. Ito na yung 6. So para maging 10 sila, ang kulang natin ay 4, di ba? 4. Magkano daw? Magkano? Magkano is what number, di ba? What number? Magkano is what number? Yan yon. Ito yung sa 6, ito yung sa 4. Okay? Yan yon. Okay? So, ang gagawin natin dyan is combine like terms. Combine like terms.
Okay? Combined like terms. So we have 4x is equals to 120,000 minus, kasi combined like terms minus 80,000. So 4x is equals to 120 minus 80 is 40,000. Okay? 40,000. Now, divide both side by 4 para makuha natin yung income ng bawat isa doon sa remaining 4. So divide both side by 4. Yan. So x is equals to 10,000. Ibig sabihin pala 10,000 ang income ng bawat isa doon sa natitirang 4. Okay? Ang average nila ay 40,000. Okay, 40,000. Ang tinatanong dito is what is the average total income of each of the remaining workers. Ito yung sagot natin, each, no? Kasi dito nga is 4 sila, magkano ang sahod nila bawat isa. Okay? Of each. Ito yun, 10,000. Now, para i-check natin 80,000 plus 4 times 10,000 is equals to 120,000. Okay? So, 80,000 plus 40,000 is equals to 120,000. Okay? So, 120,000 is equals to 120,000. Therefore, check. Ibig sabihin, ang kita ng bawat isa ay 10,000. Therefore, ang sagot natin dito ay letter A. Okay? Letter A. Okay. For the last item, ita-translate ulit natin ito papuntang mathematical expression. Okay? A taxi charges 50 pesos for the first kilometer and charges 3 pesos for each additional mile. For how far could 200 pesos go? Okay? Ang gagawin natin dito, unang-una, ikakaltas muna natin yung binayaran niya sa unang kilometer. Ito yung 50 pesos. 200 minus 50 pesos. Ulit. So, 200 minus 50 pesos is equals to 150. No? So, 150. Now, yung 150 na to, ito na yung buong babayaran na additional niya sa driver. Okay? Ito na yung buong babayaran niya na additional on top doon sa first kilometer. Okay? On top doon sa first kilometer. Okay? Now, ang pinakatanong is ilang kilometro daw ang nakonsumo doon sa 200 pesos. Okay? So, meron na tayong 1 kilometer para doon sa 50 pesos. Okay? So, ang remaining na lang is 150. So, 3 pesos per kilometer, i-divide natin ito sa 3. So, meron tayong 15 divide 3 is 5. Tapos may 0. So, we have 50. Okay? So, 50. 50 kilometers para doon sa 150 pesos na additional. Okay?
So, kasi ang total nito ay 200. So, ito is 1 plus 50 is 51 kilometers ang total. Total kilometers. Okay? Now, ang tinatanong, ilang kilometers daw ang nakonsumo ng 200 pesos? Okay? That is 51 kilometers. So, therefore, ang sagot natin dito ay 51 kilometers. Okay? 51 kilometers. Now, ayan yung magiging scenario. Pero kung gagawan natin siya ng mathematical expression, magiging ano? So, maraming pwedeng equation ang pwede. Okay? Maraming equation ang pwede. So, we have 1 kilometer for 50 pesos. 1 kilometer for 50 pesos plus x kilometer for 3 pesos is equals to 200 pesos. Yan, 200 pesos. Okay? And then combine like terms. Pwede naman yung combine like terms. So we have 1 times 50 is 50. Dadalhin natin dito. Magkakaroon tayo ng 3x is equals to 200 minus 50. Ganun ulit. So 3x is equals to 150. Divide both side by 3. And x is equals to 50. Diba? X is equals to 50. 50. Yung x. Plus 1. Okay? X plus 1 para makuha yung kabuuan niya na 200 pesos. Okay? X plus 1 para makuha yung kabuuan niya na 200 pesos. Kaya 51 kilometers ang sagot natin dito. Okay? So, yun lang. Ikakat muna natin dito yung ating discussion para sa general mathematics natin or general education mathematics. Okay? So, antabayan na natin or abangan nyo yung susunod natin na discussion. We will talk about pa rin regarding sa word problem. Okay? Translating from word to mathematical expression. So, yun lang. I hope may natutunan and thank you so much. Once again, this is Kevin Pura and kapag ka may question kayo, clarification or correction, you may scan our QR code para ma-direct kayo sa ating FB page at doon kayo mag-message kung ano yung kailangan nating bigyan ng correction. Okay? Once again, thank you so much and have a great day.